Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. May napahiya. Ayan, ayaw nyo kasing tumigil eh. Tuloy napapahiya kayo. Si Panelo at si Harry Roque, parehas to tagapagsalita ni Digong eh. At parehas itong abogado. At pahiyang-pahiya sila ngayon sa sinabi ng palasyo. O sige, si Lucas Bersamin yung nagsabi, anong laban nyo dyan? Chief Justice yan. Dating Chief Justice ng Korte Suprema. Kayo, mga abogado. Panyero niyo yan, pero dating Chief Justice yan. Anong format nyo ngayon? Pinagsabihan kayo. Kayong dalawang spokesperson, pahiyang-pahiya kayo ngayon. Anong mukhang iaharap nyo? Sabi niya, sabi ng palasyo wala kayong moral authority. Hindi dapat igalang ang opinion ninyo dahil wala naman kayong integrity. Yun ang ibig sabihin ng moral authority. Sige, basahin natin ka-coffee. Tingnan nyo. Napaka-inconsistent ninyo eh. Ang pinag-uugatan nito ka-coffee, yung pagkakatanggal ni Sara Duterte sa National Security Council. Kasi, binabash ni Roque at binabash ni Panelo, ito naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-issue ng Executive Order number 81. Ill-advised daw po ang presidente dyan. Samantalang, nung panahon ni Digong, ginawa niya rin yan. Kay Leni Robredo, ano yun? Ill-advised din? Si Digong that time, sino nag-advise sa kanya? Si Panelo din? Kasi siya ang legal counsel? Si Roque din? Dahil sabi nila, magagaling na abogado yan, yun din yung nag-advise. Ibig sabihin, ill-advised din si Digong. Aba, sabi pa nila, unconstitutional daw yan. Labag daw po yan sa batas at kumbaga ano lang ito ka-coffee, prerequisite lang ito dahil eventually magde-declare daw ng martial law. Si PBBM, ang dami na nilang speculations. Ang dami na nilang sinasabi. O pinatulan kayo ngayon ng palasyo. Pinatulan kayo ngayon Executive Secretary Lucas Bersamin. Headline ng Philippine Star. No moral authority. Ang sakit nun ka-coffee. Sabihan kayo ng no moral authority. Palace hits back at ex-president's spokes. Kakahiya yan Malacanang had strong words. Ang ganda ng headline ng Lido. Malacanang had strong words for former presidential spokesperson Harry Roque and Salvador Panelo, saying that the former was making malicious accusations while the latter had no moral authority. Sapul kayo dyan. Si Harry Roque daw, gumagawa ng mga malisyosong akusasyon kasi sinasabi niya magde-declare daw ng martial law. Itong si Panelo naman, walang moral authority. Ginugil natin, anong ibig sabihin ng moral authority? Siyempre, alam na rin naman natin yan. Pero maglinaw na nasa isang page tayo pagdating sa mga definisyon kasi nag-iiba-iba ng interpretasyon. Sige, ginugil natin, anong ibig sabihin ng moral authority? It is the ability to be respected and followed because of a perceived moral or ethical integrity. Wala daw kayo niyan. Wala kayong ethical integrity. Wala kayong paninindigan at hindi dapat kayong igalang. So yung opinion ninyo, basura. Yung opinion ninyo, hindi kagalang-galang dahil wala naman kayong ethical integrity. Sabi ng palasyo walang moral authority. Itong pinagsasabi ni Panelo. Ito naman si Roque, mga malisyoso ang akusasyon. Magde-declare daw ng martial law. Naku, napapahiya kayo sa ginagawa ninyo. Both Panelo and Roque criticized President Ferdinand Marcos Jr.'s decision to remove Vice President Sara Duterte from the National Security Council. Roque said that Marcos might be planning to emulate his father by declaring martial law. Tignan mo, si Roque masyado tong excited. Kung ano-ano ang iniisip, martial law agad. Anong kinalaman ng martial law doon? Sa pagkakatanggal lang ni Sara Duterte at ng past president sa National Security Council, hindi nyo nga pinapansin yung NSC noon eh. Diba? May narinig ka bang pinag-uusapan ng National Security Council? Ibibihira nyo nga marinig yan eh. Hindi nga dumalo si Sara Duterte dyan eh. Anong pinagkaiba? Sa pagre-reorganize dyan, yes, may kakaroon ng changes sa structure. Pero kung titingnan mo, walang masyadong bearing. Dahil in the first place, hindi naman talaga dumadalo si Sara Duterte sa meeting ng National Security Council. Sasabihin nila, hindi inimbitahan. Pati ka nagtanong, bakit hindi ka iniimbitahan kung alam mo yung responsibilidad mo, kung alam mo yung pananagutan mo. Diba? Tapos ngayon, big deal kay Roque. Kasi magde-declare daw ng martial law si PBBM at gagayahin yung ginawa ng tatay. Alak ka, malisyoso ka talaga ate. Mayroon akong nabasa, something that reminded me that Panelo, during his time as presidential advisor, also advocated
the exclusion of then Vice President Leni Robredo, so he has no moral authority to question the decision of the President. Sabi ni Bersamin sa press briefing ka-coffee dyan sa Palasyo. O sige, paano i-deny ni Panelo? May mga ebidensya. O sige, paano nyo yan lilinisin? Ayan may mga art card. Andiyan yung mga statement. O andyan yung kay Panelo at yung kay Bersamin. Dito muna tayo kay Panelo. Sabi niya, ito pong statement na ito January 4, 2025. The removal of Vice President and former President Rodrigo Roa Duterte as a members of the National Security Council is an ill-advised presidential move. It smacks of dirty politics. Wow, ang galing ni Panelo magsalita dito Another brazen measure to diminish the political star power of VP Sara and FPRRD. Diba, sabi ni Lucas Bersamin, Panelo also advocated for the exclusion of then Vice President Leni Robredo, so he has no moral authority to question the decision of the President. Gawain mo pala yan Diba? Ano yun? Si BBM lang ang pwede ninyong silipin at kayo hindi kayo pwedeng silipin sa ginagawa ninyo. Diba? Robredo was one of the few opposition figures during former President Rodrigo Duterte's administration and was often at odds with other government officials. Panelo frequently made unfounded accusations against her. Galit sa'yo yung Philstar, Yung linyahan ng Philstar dito, Panelo frequently made unfounded accusations against her. Madalas daw po gumawa ng mga walang batayan na akusasyon itong si Panelo, sabi ng Philippine Star. Koy, galit sa'yo itong Philstar, balikan mo nga yan. Bersamin also said that NSC serves as an advisory body to the President as Commander-in-Chief. While he did not explicitly say Duterte was unworthy of trust, he said the President should choose advisors he trusts. In fairness kay Bersamin, very short kung magsalita yan concise yan ka-coffee pero may dating Sa pool ka kagad sa sinasabi. Una, sa kanya din naman ang galing yung sinasabi niyang unimportant yung membership ni Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi siya significant yan. Hindi siya importante na maging bahagi ng National Security Council. Number 2, dapat ang advisor mo, pinagkakatiwalaan mo. Tama nga naman, kukunin ba ni PBBM si Sara Duterte bilang advisor na hindi niya naman pinagkakatiwalaan yan? Bakit mo pagkakatiwalaan yan? Pinagbantaan niya ang buhay mo, ang buhay ng asawa mo, ang buhay ng pinsan mo. Bakit mo siya pagkakatiwalaan? O sabi pa ni Richard Gordon, expertise siya ba yan? May intelligence ba siya dyan? Na mag-advise sa patungkol sa national security, patungkol sa sovereignty? Kasi daw ang inatupag daw ay intelligence sa funds, hindi ang intelligence. Sabi ni Gordon kay Sara Duterte, bumibira dito si Gordon The President has the right as well as the responsibility of seeing to it that whoever advises him is within his fullest trust and confidence. Tumpak! Ang sisi din sa Presidente. Kung ill-advise yan, kung pangit yung advice sa kanya, refleksyon ng Presidente yan. Siya din ang i-judge dyan. Kung pangit na naging turnout, ang Presidente ang mananagot dyan. Accountable siya dyan So bakit siya kukuha ng mga putyo-putyo? Bakit siya kukuha ng hindi naman magaling? Bakit siya kukuha ng hindi niya pinagkakatiwalaan na si Sara Duterte bilang maging advisor niya? Diba? Simple lang yan Sana nag-move on na lang kayo sa pagre-reorganize dyan sa National Security Council dahil dihado kayo dyan. Diba? Nung isang araw pa itong issue na to pero hindi pa rin tayo nakaka-move on dito sa issue na to Kasi hindi kayo makamove on dyan at kinakailangan natin itong ipaliwanag. Kailangan natin itong i-explain. Dahil nagpapakalat na naman kayo ng mga kasinungalingan ng mga malicious accusations. Tulad ng sinasabi ni Bersamin dito sa ginagawa ni Roque. Paano daw magkakaroon ng martial law dyan? May balita din dyan ka-coffee patungkol sa martial law. Sige, balikan natin Kasi ang narrative nila dyan magmo-martial law na. Ito, nasa inquirer.net. Headline. Martial law, not on Marcos's mind. Economy is priority, sabi po ng Palasyo. Ayan, paulit-ulit ang Presidente dyan. Ilang beses siya nang sinasabi yan. Even yung lumabas yung usapin na gusto niyang amyendahan yung saligang batas, baguhin yung ating konstitusyon, ang tinututukan naman dun yung ekonomiya Yung mga economic provisions na we have to adjust
some of the provisions to encourage, di ba, to attract the foreign investors to invest in the Philippines. Yung ease of doing business. Di ba? Yes, may mga changes, pero mas maganda kung babaguhin yung ilang provision doon sa Constitution kasi hindi na siya adaptive. Hindi na siya tumutugma doon sa pangangailangan ng kasalukuyan. Implementing martial law is not on President Ferdinand Marcos Jr.'s mind following the reorganization of the National Security Council, the palace said on Tuesday. Oh, Roque, makinig ka. Nasaan ka ba kasi? Ano bang balita pinapanood mo? Saan mo nahugot yan na magdideklara ng martial law si PBBM? Dahil lang sa pagre-reorganize sa National Security Council. Saang fake news yan? Anong mga mema nyo dyan? Ang layo-layo, oh. Mangbubudol kayo ng mga followers ninyo para maniwala sa inyo. Magalit ang tao sa presidente. Magalit ang tao sa gobyerno dahil tinatakot ninyo na magdideklara ng martial law sa simpleng pagre-reorganize ng National Security Council. Diba? Executive Secretary Lucas Bersamin made the pronouncement in response to former presidential spokesperson Harry Roque, who accused Marcos of following his father's footsteps in gearing for the return of martial law. Tingnan mo naman itong mga tao na ito, napakamalisyoso ninyo. I don't think it is in the mind of the president right now. What he has in mind is the economic prosperity of the country, the health and welfare of the people, especially those of the lower classes, and the prioritization of his legacy projects, sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa isa pong press conference. Oh, sapul kayo dyan. Sana nagigets ninyo yan. Hindi lang yan si Harry Roque ang nagsasalita ng ganyan. Maging itong sino to? Si Sonsa. Si Jay Sonsa. Yan din ang paulit-ulit na ginagawa niya. Ito, oh. May mga art card din yan. Nailabas na natin ito noong isang araw. Si Jay Sonsa. Yan, kinukumpara itong si PBBM sa ginawa ng kanyang tatay noong 1966 at ngayon 2025 daw, kung saan tinanggal po ni Marcos Sr. si Vice President Lopez sa National Security Council. Sabi ni Jay Sonsa, like father, like son, malakas ang kamandag sa dugo, sakim, gahaman at sugapa. Yan ang kanilang pinapalabas dyan. Talaga nga naman kayo, oo. Bakit kayo nagkakaganyan? Dahil dihado na kayo? Wala na kayong kakamutin? Marami nang galit sa inyo. Ayaw na sa inyo. Maging yung amo ninyo, si Sara Duterte, nababawasan ng supporters dahil sa ginagawa ninyo. Tingnan nyo, pagdating ng 2025 elections, senatorial elections, maraming DDS senators hindi lulusot dyan. May lumusot man dyan, isa o dalawa. Marami na po yung tatlo. The rest, mostly galing yan sa administrasyon. Refleksyon yan ang pinagagagawa ninyo. Imbis na kahit papano, dumami-dami pa yung makalusot dyan dahil marami pang susuporta sa inyo, nababawasan kayo ng supporters. Unti-unti kayong nababawasan. Baka pagdating ng 2028, imbis na kung tumulong lang itong si Sara Duterte, siya na ang presidente sa 2028, baka malabo pang mangyari yan. Baka hindi pa mapunta sa kanya yung presidency. Dahil hindi kayo marunong maghintay. Dahil excited kayo na maupo si Sara at gusto nyong mag-resign si PBBM, matanggal ninyo si PBBM para kayo na agad ang umupo. Ano yun? Gloria style? Oh, matanggal nila. Kala nila after 3 years matanggal si PBBM. So may 3 years na agad si Sara. Oh, tatakbo ulit. May 6 years pa. 9 years na. Sinong sakim sa kapangyarihan? Tiniyak na ng palasyo yan eh. Ayaw niya mag-extend sa kanyang pwesto. Hindi mag-extend si PBBM sa kanyang pwesto. Hindi niya hangarin yan. Kayo lang yan. Mga malicious nyo mga akusasyon yan. O siya, ka-coffee. I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo po i-updated din sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.